Paumanhin mga Lodi dahil kakaunti lang ang laman ng kwento natin ngayon, dahil ito lang ang laman ng episode, at bago po tayo magsimula shoutout po sa 5 naunang nag-comment at sa napili kong 3 idinagdag dahil sa matagal na silang nagko-comment sa atin. Kaya naman 8 lagi ang pinipili ko, comment lang kayo baka sa susunod masama ko rin kayo. Salamat kay Lodi Red M17, Lodi Ricardo ng Calada, Lodi Joey Tabura, Lodi Point Breaker, Lodi Looper Green Mucha, Lodi King Cat's Activity, Lodi Monty Joji May, at Lodi Alexis Castillon. Kung bago ka pa lang dito, baka naman. Ika-234 na kabanata sa pagpapatuloy. Mula sa pagtatago lumabas si Palm Emperor na naglalakad habang naglalabas ng enerhiya sa kanyang kamay. At napatingin ang mga ito at sinabi na ano? Sino ka? At dagdag pa ng mga ito na kailan pa daw siya naandyan. Mula sa kanyang mga dulo ng daliri bumilog ang enerhiya na inilabas niya. At sinabi sa kanila na siya daw ay si Palm Emperor, Baek Sangwon. At nakangiting ibabato sa kanila ang bilog na enerhiya at sinabi na nandito ako upang ipahayag ang pagbagsak ng Heavenly Martial Sect. At pagkatapos makikita ang laki ng pagsabog mula sa malayo. Napalingon ang 4 sa ginawang pagsabog ni Palm Emperor na sinabi ng nakapula na tulad ng inaasahan mula sa pananaw ng Heavenly Martial God. Mayroon na daw na nagsisimulang nangyari doon. At mula sa harapan ng napakagandang talon, makikita ang ating bida sa harapan nito. At matapos mapakinggan niya ang ginawa ni Palm Emperor, sinabi ngayon na daw. At mula sa kanyang likuran nagtalunan ang kanyang mga kasamahan papasok sa talon. Habang nakangiti ang ating bida at sinabi na ipapaubaya na daw niya ito sa kanila. Na makikita ang muka ng ating bida na sinabi sa kwento na binigyan ng Heavenly Martial God si Song Wumuon ng oras upang maging mas malakas. Ito ay upang gamitin si Song Wumuon sa pagpuksa ng mga puwersa ng Heavenly Martial Sect nang hindi niya kailangang gamitin ang sarili niyang kapangyarihan. Dagdag pa sa kwento, habang makikita ang kanyang espada sa kanyang bewang na si Song Wumuon ay walang dudang nakita ito na darating. Kaya naghanda siya ng plano. Makikita ang talon na sinabi pa sa kwento na iisa lang daw ang daan patungo sa Heavenly Martial God. At habang tinatahak ang landas na yon, hindi siya gagamit ng kahit anong lakas. Sa ganitong paraan, magagamit niya ang lahat ng kanyang lakas upang harapin ang Heavenly Martial God. Ngunit upang maisakatuparan ito, kailangan niya ang tulong ng lahat. Ang tulong ng lahat ng mahalaga sa kanya. Na makikita ang bawat grupo na mabilis na pasugod papunta sa looban ng Heavenly Martial God. At sinabi nito sa isip habang nakatingin sa ating bida na hindi ko akalaing ang hangal na iyon ang magiging walang talong espada na magbubuklod sa lahat. Kaya pala itinadhana ang aming pagkikita noong araw na iyon. At sinabi naman ni Sihyon sa kanya na senior brother. Bubuksan namin ang daanan para sa iyo. At sinigaw naman ni Jinho sa kanya na sige na. Song Wumuon. Magtitiwala kami sa baliw mong plano. Na sinaigaw din sa kanya ni Dai Wong ang kanyang ama na anak ko. Huwag nang lumingon at magpatuloy lang sa pag-usad. At sinigaw naman ni Blade Emperor na ngayon ang araw na wawasakin natin ang Heavenly Martial Sect. Tara! At sinigaw naman ng Imperial na mga sundalo na iyan ang himpilan ng Heavenly Martial Sect. Ubusin silang lahat. Nagulat ang mga taga-Heavenly Martial Sect at napasabi na teka lang. Sino daw ba ang mga hampas lupang yan? At dagdag pa ng mga ito na patayin ang mga sumalakay. Napangiti naman si Palm Emperor at napasabi na nandito na daw ang lahat. Kaya simulan na daw nila. Nakatingin ang mga ito sa pasukan at sinabi ng nakapula na ang mga bastardo daw ba ng mga Orthodox ay nagwawala. Natumawa ang isa sa gilid at sinabi na inaasahan ko na ito. Pero talaga namang kahanga-hanga ang kanilang tapang. Nakangiting sinabi naman ng babaeng green ang buhok na ito na alam nyo na kung sino ang dapat ninyong harapin. Hindi ba? Natumugo na sinabi nito na okay, tayo na at simulan na rin natin. Sinabi naman nito na para sa kapakanan ng ating Panginoon, huwag kayong magkamali. At mabilis na tumalon ang mga ito sa magkaibang direksyon. Habang nakasakay si Hayo Seol kay Yunha, sinabi nito na kayong mga walang hiyang Heavenly Martial Sect. Hindi ko kayo mapapatawad. Na napasabi naman ang mga ito na ano daw klaseng halimaw ito. At isang anino ang mabilis na gumagalaw. At dinaanan nito ang mga taga-Heavenly Martial Sect na makikita ang talamsik ng mga dugo. Nito nagawa ni Mara. At sinabi niya sa kanyang mga tagasunod na ipakita ang inyong presensya at magwala ng buong puso.
At mabilis itong mga lumitaw sa kanyang likuran at sinabi na okay po, sa inyong utos. Mabilis na kumilos ang mga ito na ang mga dugo sa hangin ay nagtalisikan. At ang mga Heavenly Martial Sect ay napasigaw sa sakit at napasabi na sila daw ba ay mga assassin ng Death God. Tumalon naman sa hangin si Siheon na may enerhiya sa kanyang dalawang kamay na sinasabi na ang isipin daw na hindi pa rin sila lumipat ng base kahit na ito ay natuklasan na. Ang inyong kayabangan ang magpapahamak sa iyo. Na itinira niya ang kanyang inipong enerhiya. Na tumama ito sa mga taga-Heavenly Martial Sect habang sumisigaw ng sakit na napasabi pa na ito daw ay ang Heavenly Demon. At lumipat naman kay Jinho. Nasinigaw nito habang naglabas ng enerhiya sa kanyang kamay na dahil nagdusa ako sa inyong mga kamay, narito ako upang dalhin ang impyerno sa inyo. At tinamaan din niya ang mga ito na napasigaw pa ang mga ito na halimaw siya. At lumipat naman sa kanyang magulang na sinabi ni Jinjin na asawa ko. Kailangan nating protektahan si Wumuon kahit ano ang mangyari. Tumugon sa kanya si Daewoo at sinabi na oo naman. Protektahan natin siya kahit na makahulugan ito ng pagsasakripisyo ng ating buhay. At sinabi sa kwento habang makikita ang muka ni Blade Emperor na lahat ay nagtipon ng walang pag-aalinlangan sa kahilingan ni Song Wumuon. Dagdag pa sa kwento na walang sinuman ang nagdalawang isip na sundin ang kahilingan ni Wumuon. Upang ipaglaban ang kanilang buhay at harapin ang Heavenly Martial Sect. At ngayon, lahat ay may isang layunin. Iyon ay, ihatid si Song Wumuon sa harapan ng Heavenly Martial God. At si Song Wumuon ay naglakad ng payapa, pinanatili ang kanyang lakas. Na makikita ang kanyang muka na seryoso na sinabi pa sa kwento na hindi siya tumigil sa pag-usad umaasa ang lahat ng naniniwala sa kanya. Habang may isang bagay lamang. Sa kanyang isipan ng Heavenly Martial God. At dito na po nagtatapos ang ika-234 na kabanata. Ika-235 kabanata sa pagpapatuloy. Makikita sa array ang nakapulang ito. At bumaba siya sa harapan ng ating bida. Naglabas ito ng enerhiya at sinabi na Song Wumuon, ikaw ang pasimuno ng lahat ng ito. Kaya naman mamamatay ka na rin dito. Tiningnan ng ating bida ito at sinabi sa kanyang isip na ang katawan ng taong ito ay napakalakas na parang lampas na sa hangganan ng tao. Nakakainis kung kailangan ko pang gumalaw. Biglang lumitaw si Palm Emperor na may makulit na muka at sinabi na hoy hoy hoy. Anong pakay mo sa apo ko? Sinabi nito sa kanya na ikaw ba ay ang walang hiyang si. Napinutol ni Palm Emperor ang pananalita nito at sinabi sa kanya na ang kanyang apo ay abala sa ngayon. Kaya huwag daw niya itong istorbohin. Dagdag pa niya habang mabilis na sumugod si Palm Emperor na nagkatamaan ang kanilang kamao na bakit hindi na lang daw siya ang kausapin niya. Nagpatuloy sa paglalakad ang ating bida habang sinasabi niya na maraming salamat lolo. Kailangan mong mag-ingat sa kanya. Tumawang tumugon siya habang nakikipaglaban na huwag kang mag-alala at magpatuloy ka lang. Ako na ang bahala sa taong ito. Nainis ang lalaking ito at sinabi na Palm Emperor, Baek Sangwon. Sa tingin mo ba ikaw ay nararapat na maging katapat ko? Nagumanti ito ng suntok sa kanya. Napakrus ng dalawang kamay si Palm Emperor at napasabi na ang walang hiyang ito. Ay napakalakas pala. Napasimangot na lang ang ating bida habang naglalakad. At ilang sandali pa ay nag-aalala siya at napalingon na napasabi sa kanyang isip na ang taong iyon ay tiyak na mas malakas kaysa sa lolo ko. Dagdag pa niya na kung tumagal ang laban, maaaring masaktan ang lolo ko. Sinabi pa niya sa kanyang isip na nagkatamaan ang kamao ng kanyang lolo at ng kanyang kalaban na pero. Ang laban sa pagitan ng mga dalubhasa ay hindi lamang napagpapasyahan ng dami ng kanilang panloob na ke. At naranasan ko na mismo ito sa sarili kong katawan. Napapikit na lang ang ating bida at sinabi pa na. Sa ngayon, wala akong ibang pagpipilian kundi pagkatiwalaan ang aking lolo. At sa lahat ng iba pa. At inimulat niya ang kanyang mata na sinabi pa niya na ang tanging magagawa ko ay maniwala sa kanila at magpatuloy. At kung hindi ko mapapatay ang Heavenly Martial God ngayon, walang makakaligtas sa mga mahalaga sa akin ni isa. Dagdag pa niya na makikita ang kanyang muka na kailangan kong magtiwala sa mga mahal ko. At biglang tinamaan ng espadang humahaba ang mga sundalo ng Imperial Palace na ikinasigaw nito ng mga sakit. Na sinabi pa nito na Heavenly Demon, mukhang kailangan kitang patayin muna bago ako makalapit kay Song Wumuon.
At tumugon sa kanya si Siheon at sinabi na hindi ko alam kung sino ka. Pero hinding-hindi kita hahayaang lumapit kay nakatatandang kapatid. Ikaw o kahit sino pa. Tumawa ito kasabay ng paghampas ng kanyang espada na humahaba. At sinabi na talaga daw bang mangyayari ang gusto niya. Nagulat si Siheon habang hinarang niya ang espadang humahaba. At napasabi siya sa kanyang isip na imposible. Napakabilis ng espada niya na kahit ang mga mata ko ay hindi makasabay. Sinabing muli nito kay Siheon na nakangiti na dahil nakakaabala ang pagpunta ko rito ngayon. Papatayin kita gamit ang aking Viper Sword bilang kabayaran. Napasigaw sa sakit si Siheon nang tamaan siya ng espadang humahaba sa braso. At napasabi siya sa kanyang isip na ang tabak na ito ay parang buhay na ulupong. Hindi ko malapitan. Naglabas ng enerhiya si Siheon at sinabi sa kanyang isip na kung ganon sa ganitong pagkakataon. Na muli na namang hinampas nito ang humahabang espada kay Siheon. At malakas pang tumawa at sinabi na ito na daw ba ang kanyang huling hakbang, kawawa ka naman, Heavenly Demon. Naiinis na sinabi sa kanyang isip ni Siheon na huling hakbang. Siguro nga. Dagdag pa niya sa kanyang isip na makikita ang muka ng ating bida na pero kung para kay senior brother handa akong gawin ang kahit ano. Matapang siyang sumugod habang sumisigaw at sinabi pa. Nakailanman ay hindi kita hahayaang lumapit kay senior brother. Tuwang-tuwa ito habang winawasiwas ang kanyang humahabang espada na sinasabi pa na Heavenly Demon. Tignan natin kung hanggang saan ang kaya mong itagal. Na makikita ang muka ni Siheon na nahihirapan sa kanyang katapat na kalaban. At sinabi naman ng isang ito na bumaba sa ibabaw ng bubungan na kung ganun ang magiging kalaban daw niya ay si. Nabiglang winasiwas nito ang kanyang kamay na inihagis ang kanyang punyal at sinabi na andyan ka pala. Mabilis na hinarang ito ni Mara ng kanyang sandata na kanyang ikinagulat. Napasabi siya sa kanyang isip habang napaatras na ang isipin daw na kaya niya siyang madetect sa kanyang lokasyon. Ang walang hiyang ito daw ay masyadong malakas. Hawak ang espada na nakangiting pinagmamasdan nito, sinabi na ang itsura mo ay sakto sa panlasa ko, Diyosa ng kamatayan. Kung magpapakasal ka sa akin, maaari kitang iligtas. Tumugon si Mara habang mabilis na sumugod na nasisiraan na daw ba siya ng bait. Tumawa ito at tumugon na tingnan mo yung malamig na ekspresyon na yan. Gustong-gusto ko talaga yan. Na naiinis na sinabi sa kanya ni Mara na tumahimik ka na lang at mamatay. Mabilis na namang gumalaw ang kamay nito habang pinaikot ang dila sa kanyang bibig at sinabi na kung hindi ka magiging asawa ko, kukunin pa rin kita kahit isa ka ng bangkay. Dagdag pa nitong sinabi habang mabilis na nawawala na mahilig akong mag-ipon ng magagandang bangkay. Kung hindi mo pa alam. Pagkatapos ng salita niyang iyon, tinamaan si Mara sa magkabilang balikat at hita na makikita ang pagtalsik ng dugo mula sa kanya. Habang ang gagong ito ay nakangiti ng kakaiba. Napasulyap ng tingin si Mara sa kanya at napasabi sa kanyang isip na hindi ko kayang makasabay sa hayop na iyon. Habang tinitingnan si Mara nito, dinidilaan niya ang kanyang hawak na kutsilyo na may kanyang dugo. At sinabi na kung gayon, ngayon na. Oras na para gawin ang paborito kong gawain. At dito na po nagtatapos ang ika-235 kabanata.